Hi. Kamusta yung quiz nyo kanina? Tapos wala pa dun yung review namin. Hindi namin nasagutan yung set B. Kasi proud na proud ko wala siyang sagot. Nakaka-asar. Hindi ka pa kami mahuli ng kanina. Be, buti ka pa tayo makita kanina, di ba? Bakit? Naman ako nangupo sa'yo Ano ba yun? Nakikita ko lang sa'yo, wala akong sagot. Pero natatawa ako. Kasi wala kang sagot, proud ka pa. Yes. Pinapakita ko Ano sa'yo naman yung yung sagot. pinagtitikan? Ako may ginagawa ko eh. Kaso nangabala ko eh. Para saan ba talaga yung meet na to, men? Ewan ko dito kay Ana. Nagmawalag naman siya. Wala pa akong nagagawa. Alam nyo, nami-miss ko lang kasi kayo. Ayan, distraction. Tiga mo. Nagpatawag na meeting, wala namang agenda. Hoy! May agenda ako, laglang ako. A few moments later. So yun guys, nag-BSOD yung computer. Nakalimutan ko pa i-save yung ginagawa ko kasi biglang tumawag si Ana. Anyways, wala namang magagawa yung reklamo ko. But ayan guys, yun yung isa sa mga challenges na kinakaharap ko. And as a BSIT student, ang daming nade-delay sa schoolworks ko dahil sa isang technological issues. And I'm sure, hindi lang naman ako yung nakakaranas niyan. And in fact, kung napansin nyo, si Ana naglalag kanina sa Google Meet. And isa rin yun sa mga problems na halos lahat naranasan na. Biro mo, magkaklase tayo online. Then, ngayon, kapag magsasalita ka na, halos wala na narinig sa'yo. Nagcha-chop-chop na yung mga sinasabi mo dahil sa internet natin. Well, yan guys is wala tayong absolute control. Pero may ways para kahit paano magkaroon tayo ng maayos na internet. So yung internet kasi natin is controlled by the ISP or Internet Service Provider. So sila yung nagko-control ng speed na internet natin. So didiscuss natin yun mamaya. And so much more to talk about internet. Explain ko naman yung mga challenges ko. So as an IT student, ang hirap kapag yung pinaka-medium o yung pinagkagamitan ko, pinagkagawan ko ng activities like animation, programming, or even kapag ma-attend ako ng online class is bumigay. So, di ba, like, paano ko tuloy-tuloy gagawa kung yung pinaggagawan ko is siya na yung bumigay? Kaya, kayo, paano gagawin nyo kung kayo yung nasa sitwasyon ko? Isa pa sa problem ko is yung hardware failure and software crashes. Sa case ko, yung computer ko kasi na ginagamit is from way back 2014 pa. And yung mga hardware components niya is syempre, manufactured noong 2014 pa. And ano bang point ko dito? If you guys didn't know, meron tayong tinatawag na hardware aging. So syempre, throughout the years, nade-degrade yung hardware. And yung technology from time to time is, alam nyo naman, nag-evolve. So, we receive updates sa mga software or application from time to time. Pero yung hardware, once na-produce, yung functionality niya is fixed na. And yes, meron tayong tinatawag na firmware updates. But may limitation yon.
For example, nagkaroon ng firmware update to fix yung mga bugs or ma-improve yung performance. Pero guys, if pag-uusapan natin is solely about physical hardware, hindi nun mababago yung physical limitation nun. And that's what happened sa computer ko. Nagkaroon ng hardware failure or nagka-crash na software due sa hardware aging. So yung mga problem na sinabi ko guys is isang practical difficulties na personally ako na-experience ko, which is nagkakos ng delay para hindi ako straight ng makagawa ng activity. And later naman sabihin ko ano bang mga solution na pwede nating gawin pag na-encounter natin yan. For now, tignan nyo muna yung mga issues na kinakaharap ng mga kasama ko at baka sakali kung hindi kayo nakarelate sa problem ko ay baka makarelate naman kayo sa kanila. Hi guys, so ayun, 9:15 na ako nagising and bala ko sana is 7 AM para matapos ko tong mga kailangan kong gawin. As you can see, sobrang tambak talaga ako ng mga ginagawa ko and nai-stress na talaga kung paano ko siya tatapusin. So, ayun, inuna ko muna mag-code para sa ipapresent na kasi namin to by Tuesday or Thursday. So, last week ko pa to ginagawa and sobrang nakaka-stress kasi nga, hindi ko ma-perfect yung kailangan talagang gawin. And litong-lito na kung ano talaga uunahin ko. Dahil nga, ayun, sabay-sabay lahat. Tinry ko siya na tinry and ayun, sa hawa, gawa ko naman siya. So, after ko gawin yung code namin, gumayak na ako agad para pumunta sa Converge and mag-report ng problem or issue namin sa internet connection dahil sobrang bagal niya na hindi ko alam baka dahil sobrang dami namin dito sa bahay. And ayun, lagi ako naglalagay ng sunscreen dahil sobrang init talaga ngayon sa labas. Binilisan ko lang din yung pagkayak ko para makabalik ako agad dito sa bahay and dahil sobrang dami ko pang kailangan gawin. So yun, sa sobrang pressure ko na sa mga gagawin namin, yun, nagkakamali-mali tuloy ako sa mga ginagawa ko and ang result is kailangan ko na naman siya ulitin. So, hi guys, kauwi ko lang. Galing akong SM tsaka sa bayan. And gayon na talaga ako nagkaroon ng time para pinabala ko kasing mag-animate ngayon mamaya. Kasi nga, ayun, papalapit na yung due and talagang sisipagin talaga ako. Kahit natamad ako kasi nga, malapit na talaga. Ayun, kasi nga, super busy talaga. And kaninang kahapon, nakatulog ako mga alas 3 na kasi na fiesta sa amin. Super busy yung mga nakakarating sa labas. Tapos may palabas kasi dyan, ikatabi kasi namin yung bisita. Halos mga 2 na rin natapos. Kaya, ayun, natahimik lang yung buhay ko. Alas 3, kaya alas 3 ako nakatulog. And ayun, nagising ako ng alas 7. Alas 7, naglaban naman ako. Alas 7, tapos bago mag-11, umalis ako. Punta ako SM. And ngayon, kauwi ko lang. 4 na. So, 4 na. So, mamaya binabala kong mag-animate na binigay pa sa amin parang months na nabigay. Pero may nagawa naman ako. Yung progress naman na. Di pa nga siya tapos. Ayun, super tinatamad talaga ako lagi. Kaya nga, nasabi ko mas productive talaga ako kapag ka face to face. And wala talaga ako nagagawa kapag dito lang sa bahay. Kasi nga, super init talaga. Sa gabi lang talaga ako gumagawa talaga. Sa gabi naman, napakaingay sa labas namin. Kasi nga, ayun, magpe-fiesta. Tapos may mga nagbabasketball pa, katabing-katabi lang namin. Kaya kapag inaya ako, go agad ako. Kaya ito, natatambakan ako. Ito yung ginawa ko kanina, may video ako. So ayan, nasa SM ako niyan, paikot-ikot. Dahil may pinabili sa akin. Ayan, napaka-arte. Hindi talaga ako maintindihan yan. Kaya nag-voice over na lang ako. Ayan, pati pagbaba na escalator, binidyon. So ayan nga, yung pinaka-problema ko talaga. Mas inuuna ko yung gala kaysa sa gagawin ko. Kaya masyado talaga ako mag-cram, lalo na kapag due na bukas. Tsaka sa gabi ko talaga ginagawa yun. Kaya pati yan, napakainit talaga. So super init ng panahon. Kaya nakatamad din talaga gumawa na kung ano. Or sinuuna ko talaga yung gala ko.
ayan din yung problema sa akin. Pero ayun, hindi ko naman napapabayaan. Nagagawa ko din naman siya na maayos. At ayan, pati pagbili ko ng bracelet, na videohan ko na. Super cute talaga ito mo, right? So ayan, pag-uwi na rin niya. Bye-bye. So ayan, mag-aalas 6 na. Ngayon ko palang mabalaking gumawa ng animate. Ngayon ko palang itutuloy yung animate ko. Na feeling ko malapit na talaga yung June. Ang tagal-tagal nang nakaano sa amin, ang tagal-tagal nang binigay. Mga kaklase ko, tapos na yata sila. Ako, pinoproblema ko pati. Kasi nga sabay-sabay din. Nakaraan yung mga code, kailangan na ipasa. May mga online classes din, may mga inaasikaso din ako. Ang init-init din, kaya ayun, napakatami talaga. So, ito, gagawin ko na. Yan na yan, isa din sa problema ko kaya ako tinatama dahil nga sa sobrang init. Ang tagal-tagal kong nakatutok sa laptop, sobrang init. Umaabot talaga ako ng oras dyan. And ayan, nung matapos ko naman, okay naman na siguro to. And may gagawin pa akong isa. Thanks! Hello guys, so ayun. Nung oras na ba? Ito ako sa problema ko na nag-aaral sa IT student. Mahirap din kasi guys, kasi as an IT student kasi syempre kailangan mo ng focus lalo na pag sa pag-aaral, diba? So, mahirap. Ako tulad ko, ang naging pinaka-problema ko talaga is yung health ko kasi lagi akong pulat sa gabi ako kumagawa, tapos pagka umaga hindi ako makagawa ng maayos, di sobrang daming distraction and ganyan. Yun na lang, pag sa gabi syempre isa pang problema ko din yung ito akong hobbies. Kasi alam mo yung nag-aaral ka, diba? Then parang gusto mo maglibag sa hilit. Parang lang, sabi mo quick break. Huwag ko quick break ka lang, tapos di mo naman malayan nakakailang oras ka nang naglalaro, ilang oras ka nang nanonood, ganun. Siyempre, yun ang mahirap. Ang sa akin lang, siyempre, kapag ganito, siyempre nakakagiltir na mo maglaro kung may naghihintay sa'yo kakans. Mahirap din kasi na habang meron kang task na hindi pa tapos, pero nakadikit ka sa gadgets mo, nakadikit ka sa devices mo, siyempre. Pero siyempre, di mo may iwas na IT student ka. Pagkakasin lang, mahirap talaga umiwas yung tukso. Pero nasa sayo nyo naman din. Pero tingin ko ang pinaka-problema talaga is yung health ko. Siyempre, na-apektuhan yung health ko. Minsan, ang pasok namin like 7 AM. Tapos, ako, nag-aaral pa ako na alas 12. Tapos, ang gising ko naman nasa, minsan, ang gising ko pa nun, 5. Tapos, ang tulog ko, yari mga 3. So, yun, 2 hours lang yung tulog. Tapos, papasok ka. Tapos, ayun, syempre, dinadiretso yung class nun. Ang break ko is, lunch break, ganun. Syempre, ilang oras ang isa. Minsan, ang ginagawa namin, natulog na lang kami minsan sa lunch break. So, ayun, affected din talaga yung health namin kasi mahirap din talaga. Lalo na pag wala time management sa course mo na yun. Mahirap ako talaga. Tapos, minsan nga, kwento ko lang. Kasi, may time na nagko-count ako nun din. Nadi-distract talaga ako. Like, gusto kong maglibang saglit. Jadi, syempre, gusto mong maglibang. Tatakas ka muna sa agads, ganyan. So, syempre, open tayo ng laro. Tapos, or either manood ka. Pero, ayun nga, nood na lang ginawa ko. Laro na lang ginawa ko. Mahirap pigilan. Mahirap talaga siya pigilan guys sa pagkaan. Ang ko lang talaga is time management. Yun ang tingin ko solution dun sa problema na yun. So, pag kasi nagkaroon ka ng time management, yun mo na masusolve lahat yun. Pero yung time management ka, makakapaglaro ka, makakapag-aral ka, makakanood ka, magagawa mo lumabas, makakalabas ka rin ng yung yung tipong yun talaga na nature trip ganyan, swimming, siyempre sunod na swimming, ganyan, nagala ka sa labas, yung tipong off device ka talaga, hindi ka gamit ng kahit anong device, off to screen ka, yung mapapahinga yung mata mo, mapapahinga ka sa radiation, ganyan. Yun yung mga dapat mong intindihin minsan, hindi yung porket ID kayo, mag-focus na kayo sa mga devices ganyan. Siyempre, hindi rin ng rest always, as always, siyempre. Yun ang pinakamahalaga naman. Kasi, yun din ang dapat ko ipahay sa sarili ko talaga, yung rest.
na hindi ko na-apply masyado. Hindi ko na-apply lagi. Pero I think siguro bukas ako mag-start after nito. Kasi wala, ano talaga, masyado talagang kinakain ng oras yung laro. Masyado kinakain ng laro yung oras ko everyday. And nahirap talaga kung makapakain tayo sa ganun. So guys, yun lang yung kaya ko sa inyo lahat na hindi lang IT students sa lahat ng tao na if masyado ka nang nalalamon ng devices, ng kahit anong gadgets mo, take a rest. Kasi kahit nasa bilang hindi ka nagpuyan or hindi ka nasa tamang oras ka, lagi matulog, nasa tamang oras ka lagi kumain, pero nakatutok mo din sa gadgets mo o sa devices mo, may magiging effect din sa sarili mo, tulad ko na wala mo na rin yung mata. So ayun, basta take responsibility. Alam mo sabi sa inyo, bye guys, thank you very much. So, ayun guys, ulit ako. And pag-usapan naman natin paano ko masusolusyonan yung mga problema na sinabi ko kanina. So, recap lang, yung mga binanggit ko, the problem is internet, BSOD, hardware failure, and software crashes. So, isang mabilisan lang, firstly sa internet. So, sabi ko kanina, wala tayong absolute control para mapabilis yung internet natin. Dahil yung ISP ang nag-control ng internet speed. And the only way para bumilis yung internet natin is if Wi-Fi ang gamit natin, is mag-upgrade tayo ng mas better plan mula sa services na ina-offer nila. Or kung hindi nakatulong yun, pwede tayong lipat ng mas magandang ISP para sa lugar natin. So ito syempre yung mga lugar na okay, yung offer ng internet speed, pero sa lugar natin pwede hindi. So considering cost na upgrade, hindi siya feasible to everyone. Ngayon, paano kung hindi pa rin naging better yung experience natin? Hindi ko na alam. So possible, baka kaya mabagal din yung internet natin or yung wifi is dahil maraming nakakonect. So, or baka mahina yung signal ng wifi na nakukuha nyo. So kapag naman naka-mobile data tayo, pinakauna is pumili tayo ng network provider na syempre malakas na lugar natin. Or kaya maghanap tayo ng pwesto na may magandang reception. So ayan guys, yun yung mga may bibigay kong solution para kapag nag-online class tayo or gusto natin makipag-meet sa iba na walang disruption. Next, so paano naman yung gagawin natin sa device na nakaka-encounter ng madalas na problem sa OS nila or nagkakaroon ng BSOD. So suggestion ko muna is kung di natin talaga alam yung gagawin natin guys, mag-seek tayo ng help ng professional. Pero ako personally, ang ginagawa ko is hindi ko na siya gagamitin sa mga mabibigat na task ng computer ko. Then hiram lang ako sa kapatid ko ng laptop niya. Pero guys, hindi talaga yung solution. Ang ginagawa ko lang is nag-isip ako ng other way para magawa ko na ng tuloy-tuloy yung mga activities ko. Pero mas advisable guys, mag-seek kayo ng services ng professional. Hindi ko lang ginawa para makatipid sa gastos. So, next and lastly, to solve yung hardware failure and software crashes, personally, ako ginawa ko is bumili ako ng additional RAM para sa computer ko. So, ginawa ko siya ng 16GB. And also, naka-hard-drive lang din ko siya dati. Pero ngayon, nag-switch na ako into SSD. So, sa upgrade ko na yan, sa dalawang hardware ko is mas kinakaya na ng computer ko mag-multitask without crashing the software. Yung computer ko kasi, sabi ko nga kanina, is ginagamit ko siya from way back 2014 pa. And, pero napakarami ko na nagawa dito. Gaya ng dito ako nag-video edit, PowerPoint, programming, research paper, etc. Kaya yung computer ko is nagkakaroon na rin ng problem is because yung nagamit ko kanina, hardware aging. Imagine guys, ito ay 10-year-old PC pero nakakasabay pa rin siya kahit paano sa technology ngayon. Pero gaya nga nasabi ko kanina, hindi nakatulad yung performance niya dati. Kasi yung technology guys, from time to time, and nag-evolve siya. And yung hardware ko is hindi. So, ulitin ko lang, hardware is produced. Once the hardware is produced, yung physical functionality niya is fixed. Kaya sabi ko lighter task na lang yung gagamitin ko sa computer ko. Kaya ng mga word processing software. Pero guys, disclaimer ulit, yung mga solution na sinare ko sa inyo is yun yung mga option and sinubukan ko para ma-improve yung paggamit ko ng sa internet and computer. Para masolve na yung delay na nararanasan ko kapag gumagawa ko ng mga activities sa school. Yes, we are in information technology era and magpapatuloy lang yan mag-evolve. But in case na nararanasan mo rin yung experience ko, so pwede nyo rin na siyang subukan.
Pero sa part na pwede rin kayo mag-try kung paano nyo i-open or i-solve yung challenges na kinakaharap nyo kapag gumagamit kayo ng computer or kahit anong gadgets. So, yun lang. Sana nakakuha kayo kahit pa paano. And sana nakarelate kayo. So, comment down below yung mga experience nyo and ginawa nyo solution sa problem nyo. So, pakinggan nyo naman yung mga naging solution ng mga kasama ko sa sarili na lang issues. Hi guys! School kami, may face-to-face kami. Tingnan natin ginagawa nila dito. Ang ginagawa mo? Re-review. Bago mo tulog gabi. Ito. Gising sa bahay kaya kayo lang. Asipan. Ay, napakagulo nyo. Nag-review ngayon na. Yes. Vlog. Ito ba yun? Ito ba yung review, guys? Sabi niyo, bibili lang tayo. Ano to? Bakit dito tayo kumakain? Ha? Ito na nga yan. Ha? Ito na yung inumin. Oo. So, ayun. Wala kami class. Pero sila may ginagawa sila. Kami lang pala walang ginagawa. Kami dalawa. Nonchalant lang dalawa yan. Nonchalant. Guys, gusto ko na umuwi. Walang internet dito sa school. Napakahina. Sino? Hoy. Hi guys. Puro si hi guys. Hi guys. Hi vlog. So, tara na. Tara na vlog. Wala internet dito. Gusto ko na umuwi. Uwi ka. Saan na pupunta? Hi guys. Magpunta kami Jollibee. Mag-lunch kami doon. Diba? Yan, ginala namin siya para lang. Pag-review oh. Gusto ko to parang walang pa sa ating dalawa. Hi guys. So ayan, nagugutom na kami. Punta kami sa Jollibee. Gutom na rin yun. So ayan, papunta kami sa Jollibee. Hana. Nansya lang sa dulo. O, isarap. Yes. Jollibee. Gutom na ako. Jollibee. Lagot ka sa amin. Rar. Parang narinig ko abnormal daw tayo. Sila normal. Yes. Nasisipag yung mga yun. Yes. Hi kayo sa vlog. Hi kayo. Pupunta kami ngayon ng Jollibee kasi itong si Ana gusto niyo mag-Jollibee for some rewards daw. Yeah, Jollibee na kami. So guys, bago namin tapusin yung video, meron kaming iiwang challenge kung saan may sasagutan kayong G-forms na niready namin. Makikita nyo yung link sa description sa baba. So sa challenge na yan, magseselect kami ng 4 na mananalo sa mga nagsagot sa challenge namin. Then ayun lang siguro guys, good luck and stay safe and stay hydrated.